Magandang hapon, ako po si Cedric Castillo sa ngalan po ni Jiggy Manicad at ito ang News TV Quick Response Team. Patay ang isang gwardya sa Santa Cruz sa Maynila matapos mamaril sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Patay rin ang marketing manager nila, dalawang iba pa ang sugatan. Ang kabuang detalye ay hatid po mismo ni Jiggy Manicad mula sa Maynila maya-maya lamang po. Samantala, bumalik naman sa mga nasunog nilang bahay ang mga nasunugan sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Kinokolekta nila ang anumang gamit na pwede bang mapakinabangan. Nabebenta raw ang mga yero at bakal sa halagang 6 na piso kada kilo. Pero aminado ang ilang residente na hindi ito sapat para makapagsimula silang muli. Sa ngayon, sa 3 paaralan sa Mandaluyong, namamalagi ang mga nasunugan. May mga nananatili sa Jose Fabella Elementary School, Andres Bonifacio Integrated School at sa Hardin ng Pag-asa o Botanical Garden na pinakamalapit sa pinangyarihan ng sunog. Namahagi na ang lokal na pamahalaan ng Disaster Assistance Access Card sa mga biktima. Ayon kay Mandaluyong Mayor Benhur Abalos, ito na ang pinakamalaking sunog na naganap sa lungsod. Tinatayang nasa 4 hanggang 5,000 ang bilang ng mga apektadong residente. Sa punto pong ito, mga kapanayam natin si Superintendent Nahum Taroza, Fire Marshal ng Mandaluyong. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Yes, sir. Live po tayo sa Quick Response Team. Sir, unahin na po namin, ibinalita po namin na may mga residente na bumabalik doon sa kanilang lugar para kumuha ng mga kalakal. Ito po ba ay pinapayagan ng mga otoridad, sir? Opo, sir. Opo. Pinapayagan po namin. Kaya nung sinasabihan po namin sila po yung mag-iingat po dahil marami pong mga pwede po silang masugatan, gawa ng may mga bubog at may mga bakal po na pwede niya ikasugat. Alright, malinaw po yan. Pero sa ngayon, sir, ay kahapon po sa initial na panayam o sa panayam kay Mayor Benhur Abalos, initially ang sinabi po niya is possible daw faulty wiring o faulty electrical wiring yung naging sanhi. Pwede niyo po ba kami bigyan ng update? Ito po ba ay makukumpirma natin o meron po bang ibang findings, sir? Opo, at ito nga po, lahat po ng anggulo na pwedeng ikasanhin po ng sunog ay amin po tututukan. Pero ngayon po, ang lead po namin ngayon ay sa electrical short circuit po na nagmula sa bahay ng Mr. Manny Camposano. Yun po yung aming initial po na investigation ngayon at aming tutukan ngayon. Nakaparehm na po ba ng mga otoridad itong ito pong may-ari nung tinuturong bahay, sir? Opo, namin po inimbestigahan pa at kailangan po namin ng physical evidence pa at makita namin kung itong bahay ni Mr. Manny Camposano ay makita namin kung ito'y gumagamit pa ng illegal na koneksyon o tama po ba yung or may mali po sa kanyang bahay sa kuryente. Yes, sir. Sir, doon sa yung lugar na nasunugan, maliban doon sa tinitingnan natin na bahay, lumalabas po ba sa investigasyon na marami o may mga illegal na koneksyon doon sa vicinity na yan, sir? Yun po naman ay titingnan namin lahat ng anggulo at isa po yun sa aming titingnan dahil ang sakit po talaga namin sa mga ganito ay yung mga illegal connections kung meron man at aming kagad na papaylan ng kaso. Pero kung talaga pong wala, hindi naman namin mapapagod ng kaso. Alright, maraming salamat po sa inyong update. Superintendent Nahum Taroza, ang Fire Marshal ng Mandaluyong City. Salamat, sir. Thank you.